Abiso sa mga motorista, posibleng simulan na sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng EDSA. Kaya naman siguradong traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Lunes na Lunes, tukod ang mga sasakyan sa EDSA southbound malapit sa Guadalupe Bridge. Mas matindihan kapag gabi dahil sa pagkukumpuni sa kalsada. Pero sa susunod na linggo, mas lalala pa ang kalbaryong dadanasin ng mga motorista. Posibleng simulan na kasi ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa DPWH. Unahin namin siya actually dito sa may Pasay to after Guadalupe. Yung section na yan muna para in time for the ASEAN meeting. Yun ang gagawin namin northbound and southbound. Isinasapinal na raw ang traffic management plan kasama ang MMDA at DOTR. Pero ngayon pa lang, napapakamot ulo na ang mga motorista. Napaka-traffic po niya. Ang traffic po niya. Dapat wag muna. Hindi ba pwedeng kuwan na lang yan? Yung ano yun? Yung spalt twin na lang? Malamang lahat ng shortcut na dadaanan, traffic na rin yan. Sa sobrang traffic, mababawasan yung deliver namin. Para maibsan ang traffic, humirit ang MMDA nitong nakaraang linggo sa Korte Suprema na muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy. Wala pang sagot dyan ang Korte Suprema. Habang hinihintayan, nakikipag-usap na raw ang Land Transportation Office sa MMDA para magamit ang mga CCTV nito sa EDSA sa pagmamonitor ng mga aksidente at aberya. Samantala, mas mag-iigpit na raw ang LTO sa training at practical exam ng mga kumukuha ng lisensya. Kailangan daw matiyak na talagang may alam ang isang driver sa batas trapiko bago mabigyan ng lisensya para iwas aksidente sa kalsada. Katunayan, 100 driving schools na ang sinuspinde ng ahensya. Worst part, hindi na nagtuturo. Binibigyan na ng certificate of completion, kunwari dumaan sa tamang pamamaraan. Pabor naman dito ang samahan ng mga driving school. Mismong ako na-offeran po ako ng certificates lang. Tapos nung tinatanong ko kung kailangan ba akong mag-aral, hindi na raw kailangan, basta i-issuehan lang ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.